change the tempo of this game. Burrito, Womi, you gotta go and get this one for game number 3. At matapos ang back-to-back na comeback games, ay narito na nga tayo sa game number 3, kung saan makikita na natin kung sino nga ba ang makakalamang sa seryeng ito, kung sino ang mauuna sa ating match point. Momentum ang hahabulin na magkabilang kupunan na nakikita natin ngayon. Team Liquid Philippines and Aurora Gaming. Nabanggit mo na kanina, nagkaroon ng mga comebacks. Hindi rin biro yung pinagdaanan ng dalawang kupunan na to para makuha yun. Oo, ibang klase talaga yung disiplina at yung pagiging veterano ng parehas na kupunan dito, in a way na kapag ka naka 10,000, 5,000 kalamangan ay alam pa rin nila kung paano makabalik, kung paano mananatili sa kanilang mga keys to victory. And looking at this game number 3, no, katulad na lang ng sinabi ng ating mga naggagawapuhang panelists doon sa may bandang itaas, ay parehas nakuha ng dalawang kupunan dito yung gusto nilang mga hero for this game number 3. Oo, ang pinakamaganda siguro na makikita natin na palitan dito is the Lapu-Lapu and the Alice. Na kung saan ay nagkaroon ng parehas na magandang laro nung games 1 and 2. Edward with the 3-man Landshaker. Yung Sanford naman with the 3-man Throne of Ruin na nagbaliktad talaga. 360 degrees na mga laro na yun. Yun yung mga ibang klaseng galawan ng ating mga XP-laners. Of course, hindi lang naman yan. Pati yung mga mages natin ay bumibida din dito. In fact, lahat ng roles natin dito ay matatawag nating kabilang ng mga all-star ng MPL Philippines na ngayon. And sa ngayon, makikita natin na hawak ni Oheb ang CC Gold. Isa sa mga gold lane pickups na nauso around week 8 or even week 7 of MPL Philippines ng regular season at nagpatuloy namang ginamit ngayon dito sa loob ng playoffs. Na nakikita natin kung bakit napaka-sustainable at napakasakit din kapag nakakuha na ng kanyang first item. Oo, mahirap talaga kalaban yung isang CC na yan. Ang isa pa sa mga malalaking problema dyan, yung ideya na kapag kumapit yung curtain call ay madaling target para kay Sanford na iland yung kanyang Throne of Ruin. Pero sisimula na yung unang pagong, ha? Ayan na nga, half HP para dito sa Lord. Nakapasok si Cartesi, Ugi, Shadow Kid. Sino makakuha ng pagong? Ay, si Demon Kite ang nakakuha, no? Landshaker na bibitawan. Pero mamamatay din si Sanford. First blood para sa Aurora. Pre, nakakuha ng pagong. Nakakuha pa ng first blood. Kulang na lang ng fries and drinks, pare, tsaka libreng upsize. At mukhang papasok pa nga ng jungle ng side ng DLPH, ang Aurora Gaming, at makikita nila si JP. May kasabay pang AOG ngayon ay tot din itong si JP. Grabe yung nagiging sistema na ginagawa dito ng Aurora Gaming habang Dito na yung OM. Mapapatay pa si Doming Kite. Meron pa rin siya pag-dash pakatras. Pero nagamit na yung Vengeance. Hindi lalaban si Doming. Alam niya kung kailan siya titigil. Grabe itong palitan na to, ha? Bawal barilin kapag nakita mo na ka-Vengeance. Parang kinaltukan mo na din lang yung sarili mo. Pero Sanji, delikado dito. Uy, level 3 lang siya. Alam na walang pantakas. And Demon Kite, nakakadalawa na itong si Smiling Demon. Mainit si Demon Kite mag-red-red, pero mukhang may 2v2 na magaganap dito. Sanford makakatakas naman, pero mukhang si Carl Teasy ang mahuhuli doon. At mukhang kakalma na muna. Men, hinanap natin yung ganitong klaseng aksyon ng games 1 and 2. Mukhang game 3 makukuha na natin. Agaran na naman papasok ang Aurora sa orange side. Oo, si Sanford ay nandun na rin naman. 4 na miyembro from Team Liquid Philippines ang poprotekta at magbibigay ng proteksyon dito kay Carl. And given na yun kasi kalaban mo ba naman isang friend rin. Alam mo namang sobrang mang-abuso yan kapag ka naka-early. No? Kailangan mo talaga protektahan yung jungle mo, especially kapag isang assassin jungle na medyo na behind against a tank jungle. Kaya tignan mo naman yung ikot ng Team Liquid Philippines, talagang bantay sarado kay Carl Teasy dahil hindi pwedeng malugi ng sobra-sobra ang isang Hayabusa. Yung saktong lugi, okay lang Pero the moment na malugi na ng 3 levels ang isang Hayabusa, medyo malabo ang pagkapanalo doon. Pero ito na nga, 8 seconds bago lumabas ang pangalawang pagong ng larong ito at mukhang nakakalamang nga ang side ng Aurora Gaming. Pero si Doming kahit ang punteriya nila. Okay, flicker na gamit kasabay pa ng curtain call. Sinajagi lang nila yung damage ng Torre. Pero AOG from Light para lang protektahan itong si Doming. Habang yung pagong ay sinisimulan na rin ang Northern Lights. Flicker lamang ang na-burn kay Doming kahit at ngayon yung Turtle ay hinahawakan na ng Aurora. Si Sanford ay magbibigay ng vision for the side of Team Liquid. Pero mukhang alam naman na ng side ng Aurora na ibibigay na ito. Wait! Okay, na-retry. Kamutigan lang, no? That's retribution secured for the side of Demon Kite. Pangalawang pagong na ito ng side ng Aurora Gaming. At tila ba'y nakokontrol na nila ang early game. 5 minutes in, 3,000 na kanilang kalamangan. Ganto-ganto rin yung nangyari nung game number 2 na sobrang nadomina yung early phase ng game number 2.
And kung papansinin natin, hindi pa rin naman nakakapondo itong si Carl TZ, no? Kaya nga naman binabagalan muna niya. Hinahayaan lang muna niya na umikot-ikot yung Aurora at tiisin lamang. Total, mga pogi naman to. Hindi na natin kailangan sabihin na tiis pogi lang eh. Oo, alam na natin yan eh. Alam Sa na yan totoo eh. lang yung pantunaw ng side ng Team Liquid Philippines against Tanks ay napakaganda din. No? Diyan naman talaga sikat ang isang CC Gold Oo. Lane at pati na rin itong Sanji Lunox Lunox. na nakikita natin. Talagang pangtunaw yan ang Fred Ren kapag umabot na ng late game. But again, ito na yung tatanong natin na tanong. Kung aabot ba sa punto na kaya na nilang tunawin yung Fred Ren? Dahil sa ngayon, no, medyo naghihirapan ang Team Liquid Philippines sa makahanap ng pwesto around team fights. Dahil nga palubo lamang ng palubo ang gold lead na meron dito ang Aurora at yung box control nila dito ay napaka-effective dahil nandito kay Yue. Ang hirap pumasok kasi at ang hirap bilhin ng trip dito ng isang Fred Ren. Bukod sa continuous na taunts na meron siya dito in yung crowd control, lagi rin nakaantabay si Yue sa kanya. Baka mamaya kasi pag pumasok ka sa mundo ni Demon, hindi ka na makalabas eh, kasi may river manipulation at ang dami pang mga elemento na pwedeng ilapag. AOG din ay pwede rin gamitin. Alay Pero ko! naipit si Carlito! Naku po! Sinalubong niyakap ng mahigpit ni Demon Kite. Masyado pa atang mahigpit. And in fact, may mapipiti Oy! pa ata pero makakataka si Sanford. Rekta na sa real world manipulation. Flicker is burned. At maagaw pa nga ang purple dito. Team Liquid Philippines. Hindi sila makapwesto, pare. Hindi nga makahinga eh. And nararamdaman na talaga yung 5K na lead dito in terms of economy para dito sa Aurora Gaming. Kung sila ay available na rin para dito kay Light. So may mga sorpresa nang pwede tayong i-expect para sa Aurora Gaming. Oo, Torre nakakuha din ang side ng Aurora at mukhang susubukan ni Sanji mag-push sa ibaba. Pero itong pagong na ito ay parang panigurado na mapuput na sa side ng Aurora. Maliban na lang! Ay! Kung aagawin ito ni Carl TZ via that quad shadow at hindi kakabit ang AOG dito. Throne of Ruin na gamit na rin. Team Liquid, nansalisip pa ng isa. Oo, misa yun yung maganda pagka nakahayabusa kayo, no? Expect mo lang na kailangan lang mailapag at or mailan doon sa tamang pwesto yung iyong Quad Shadow. Unfortunately, hindi na rin in-expect ni Demon Kite kasi nakatutok na rin siya doon sa Lord. Sa Turtle, yung taunt ay ine-expect niya kaya lang masyadong malayo din yung pagkakalapag. Pero si Sanford ata ang lalapagan dito. Nako! Napatay ni Yue. Buhay may kailangan na rin lumayo. Ibibigay na nila yung Torres sa may top lane. At kahit ganun man ang nangyari, liyamado pa rin ang Aurora dito. Yamato talaga at mukhang si JP ay kailangan nga mag-Lord's Pathway para lamang maprotektahan ang kanilang Torre. At kahit pa sabihin natin na nawalan ng isa side ng Aurora ay 6,000 pa rin ang kanilang kalamangan. And this is a really huge gold lead, no? Para sa isang 8-minute game. Kung lumalabas, parang kumikita sila ng around 800 gold per minute dito sa larong ito. At mukhang makakaagaw na naman ang isang purple buff ang side ng Aurora. And you could see that sa ating jungle differential na kung saan ay hindi na nga nakabawi ang side ng Team Liquid Philippines habang tumagal yung larong ito. Mukhang matagal-tagal pa ang pagtitiis pogi dito ni Carlito. Oo. Tsaka parang may testament ito, may statement na inilalabag si Aurora Gaming, lalo na itong si Demon Kite. Na alam naman natin na pagdating sa isang Fred Ren, isa yan sa mga heroes talaga na pwede mong ilatag na sa pangalan din ni Carl TZ bukod si Lancelot na ginagamit kayo ni Demon Kite para pag gusto niya sabihin dito na hindi lang ako basta damage jungle. Kaya ko rin mag-utility. Well-rounded naman talaga ang ating mga junglers dito, no? Especially sa mga top teams ng ating regular season. Carl TZ, Demon Kite, nakita na natin ang dalawang ito na gumamit ng iba't ibang klase ng mga hero sa loob ng jungle. Umabot pa nga tayo sa meta kung saan bumapanik yung mga fighter jungles natin such as the Lubas, the Alpha, or even the Suyo na hindi na natin masyado nakikita ngayon dahil it's either you go tank jungle or assassin. Ngayon dito sa ating pinakaunang Lord, Aurora Gaming ang hahawak nito. Si Light ay magbibigay ng vision around that area. Si Sanford ay nariyan din. Available ang flicker ng Alice at nakita na natin kung ano kaya niyang gawin kanina sa game number 2. Okay, kalahati na yung buhay ng Lord na ito. Si Carl TZ, alam na ni Light kung saan manggagaling. Sasaluhin na nga tayo Quad Shadow. Nagamit na rin Revitalize. Habang sa may gilid na bahagi, Brilliance naman ay nabitawan na rin ni Sanji. Ngayon naman si Sanford ay abante. Sabi ni Edward, turn na lang kaya natin. Patay na natin si Sanford! Pero nakatakas si Chan. River Manipulation na gamit din ni Yue. Ngayon naman si Shadow nabitawan na rin. Ohim ngayon ay mamamatay pa ata. Pero niyoyo niya ito si Demon Kite.
Light. Nakakuha na rin ang kill itong si Doming Yue with the double. 4 na miyembro na tumba para sa Cavalry. 4-4-3 ang naging palitan doon. Si Sanji lamang ang natitirang buhay para sa Team Liquid. Ibig sabihin yan ay walang makakapag-lord dahil parehas na jungle ay nawala at medyo mahirap ding i-risk. So if you are Yue and Edward, medyo mahirap mag-lord kahit pa sabihin natin may DPS manggagaling sa Eve. Still not very safe at baka mabaliktad pa nga ni Sanji. So far, quits muna para sa big objective natin na first lord. In fact, mapapanood natin kung ano nga ba yung mga kaganapan sa teamfight na yun as we go on to our instant replay. Doon sa laban na yun, nakita natin na talaga nagkumpul-kumpul sila doon sa may bandang balbas ng lord na ito all the way doon sa may bandang gitna ng top lane kung saan napakaganda na naman ng real world manipulation ni Yue. Pero yung naging response si Owe ay naging napakaganda din. Pero ito lord, 50-50 ito! Na si Demon kahit na nagwagi. Sayang binin yung damage dito ni Carl. Kaya lang ang problema ay sila hindi pumasok na rin dun sa may bandang harapan. Sanji with the burst. Nagamit na rin yung kanyang brilliance. Mamamaalam si Daddy JB. Si Edwin napatay din. O Doming kahit libre lang talaga yung kanyang pag-hit dito. Nakakadalawa na. Itong Corona Gaming magiging 4 at maagang wipeout para sa Northern Light. 15 seconds para dito kay Carl TZ. Ang minion waves naman ay medyo nasa gitna pa. Kaya mabibigyan ng oras ang TL na mabuhay ang at least 2 miyembro. 8 seconds para dito kay Sanford. May holy blessing pa sa baba at sa itaas. Mukhang magkakaroon tayo ng isang 5v5 para dito sa Lord Defense. Kompleto to makukompleto na dito ang TLPH. Sumabog na rin yung blessing sa itaas. JP, nararamdaman yung pokes from Yue. Light ay nakaabante. Hindi ba naman available yung kanyang AOG. Lord, isasalubungin na yan. Nilapag yung Glory's Pathway para lamang iwasan yung plano ng Aurora na dumikit at lumapit doon sa Torre. Nagumpay ang kanilang pagdepensa pero may next wave pa na aasahan dito ang Aurora sa top, mid, and bottom. Oo, mukhang ipipilit na ng side ng Aurora Gaming ang Torre doon sa may bandang itaas. At naghahanap sila ng angulo para makapasok. Demon Knight goes in for the taunt. JP, half HP. Si Sanji ngayon ang binibigyan ng mga bala ni Doming Knight. At Aurora Gaming tuloy ang kanilang pagpupush pero nauubos na ang kanilang mga minions. At yan ang depensa para sa Team Liquid Philippines. Mawawalan sila ng isang inhibitor turret. Hinga muna sila dito ng malalim. At ganun din naman ang Aurora Gaming. Ayaw din nila na ipilit yung mga magiging sitwasyon pa. No? Kasi ine-expect din nila na meron ding surprise na pag-atake na gagawin dito ang TLPH. Even though na malaki na halos, sobrang laki na ng kanilang kalamangan dito. Siguro si Carl T sila ka nakakadikit pagdating sa gold. Pero the rest of TLPH ay natatambakan eh. Ito lang, napakayaman din dito ni Doming kahit pare. 9,000 gold na ang hawak ng Granger na ito. Pinakamayaman na miyembro so far sa buong larong ito. At nakikita natin kung gaano na nga baka-update kanyang mga Death Sonata. At kadalasan si Sanji pa nga ang natatamaan niya dahil kailangan ding lumapit na bakya ng isang Lunox. 8K ang kalamangan ng Aurora Gaming. At 45 seconds bago lumabas ang pangalawang Lord ng larong ito. In terms of map control, ay masasabi nating napakalaki ng lamang ng Aurora Gaming dahil yung long lane muna doon sa Lord ay kontrolado nila. Ang hirap nito lalo na naglalaro ka rin sa mga dangerous grass. So kung doon sa pwestuhan ng Lord, kailangan mong mauna. Pero ang hirap sa parte dito ni JP na mauna. Kasi ready ang Aurora kahit sino sa kanila nabigyan siya eh. And the moment naman na malapag yung Glorious Pathway, may reply din na real world manipulation. So hindi rin pwedeng basta-basta maglakad patungo sa loob ng box ng Aurora. At ayan na nga, pinapakura na ng side ng Aurora Gaming ang jungle ng Team Liquid Philippines. At ginagamit na nga nila yung mga extra bushes din na nanggagaling sa ating dangerous grass. Pero hindi yata alam ng Aurora Gaming. Pwesto na ang Sansan Duo. Hinahanap nila yung angulo kung saan pwede nilang mahuli si Demon Knight. Kailangan may mag-check push. Si Light ay tumitingin-tingin na. Umaaligid sa Kedli. Nandoon with the concealed play. Hinahanap nila si Sanford pero si Carl ang nakita nila. Ganda ng hawak nila kay Carl dito. Nagamit na rin yung Glory's Pathway. Ang baba ng buhay ni Carl. Kailangan niya mag-regenerate. Light dito nagamit yung kanyang revitalize. Pero wala pa rin silang ideya kung nasaan si Sanji. Nagamit na pagkakataon. Nakita na. Mapapabrillas din siya. Pwedeng abangan dito ni Edward.
napatalo na nga rin. May breaker pa rin naman siya na available. Pero si OMB nagamit na yung kanyang vengeance. Ngayon naman ay papasok din si Edward. Pero nakaiwas si Sanford. Apat na tinamaan ng Throne of Ruin Zone. At ang batang kambing ang makakakuha ng Lord. Sa kanya mo ng kill. Ngayon naman si Wei nakaka-free na. Edward at ang buong kupunan dito ng Aurora Gaming ay sumusugod na. Sanji! Naku, si Sanji lalaban pa rin. JP lalaban kayo Glorious Pathway. At si Sanji ay makakakuha din ng kill. Ilalaban na nga dito ni Edward. At si JP namatay. Si Carlito na lang ang natitira. Ang daming minions na kasama. Naku, kalahati na lang buhay niya pero makakakuha naman ng counting spell map sa War Axe. At lalabas na nga yung minions dito. Yung Lord na na-secure niya Ayan. ay lilisan ng base. Pero sapat naman ang kanyang kapangyarihan para i-clear ito. 1v1 with the Great One. Edward and Cartesi Yugi Shadow kill back to the Quad Shadow. At tuloy ang depensa at tuloy ang siege para sa Team Liquid. Okay, kakabuhay din lang ni Demon Kite at ni Doming. Lalaban pa rin dito si Cartesi. May mga stickers pa na inilalapag dito ang Young Goat. Hihinga ng malalim ang TL. Mabuti na lamang ay nakuha nila yung Lord na iyon. Tingnan natin yung instant replay. Ayun, napakaganda ng timing. Naiwasan kasi ni Sanford. Yung Landshaker na inilatag sa kanya ni Edward. Tapos nagkaroon pa ng 50-50 Lord Battle kung saan nakalamang ang Team Liquid Philippines. Pero napakaganda din ng real world manipulation dito ni Yuen. Yeah. Si Doming kahit ay napakahirap pa rin maabot until nagkaroon ng push play through the dangerous grass si Sanji. Para yung play ni Sanji doon hindi posible kung hindi dahil sa dangerous grass. Oo, ibang klase talaga. And nakita natin yung galawan, micro at macro ng magkabilang kupunan na ito. World class talaga at epic talaga itong rivalry ng Aurora at ng TL. At dahil dyan, no, kahit pa sabihin nating nakuha ng side ng Team Liquid Philippines ang Lord na yon, patuloy pa rin nakakalamang ang side ng Aurora Gaming as we head on to the 16-minute mark. Sisilipin natin ang ating Infinix in-game equipment. Nakabawi na nga si Carl. Kanina ay lamang si Demon Kite against Carl TZ. Pero ito na, 11k gold para dito sa Hayabusa. Pero gold lane ang uusapan ay lamang pa rin. Dito si Doming, kahit napakasakit na talaga ng Granger na to, kulang na lang tanggalin yung sapatos eh. Oo nga, yun lang habol dito eh. Feeling ko BOD na ata ang magiging huling item dito ni Doming. Kahit napoproblemahin na lang niya yung mga pang-buy and sell. Dahil nasa 16 minute na tayo at 2 minuto na lang ang ating aantayin, enhance na Lord na. So dito lalong titindi at kakapit ang magkabilang kupunan para sa Lord. Hindi nga malayo na install lamang ito ng Aurora Gaming kasi lamang naman sila sa waves dahil sa mga inhibitor turrets na nakuha nila ng napakaaga sa loob ng laro na ito. Pwede nilang isayaw ng napakatagal hanggat bumigay ang Team Liquid Philippines dahil under a timer din ang side ng Team Liquid. Hindi sila pwedeng tumambay around that Lord area considering na laging may nagpo-push ng mga wave. Ang swerte nga lang ng Team Liquid, malapit sa Lord yung mga kailangan nilang alagaan na wave. Yung fast lane dito sa gitna, tapos yung top lane, at least kahit paano masasabi natin na nasa magandang posisyon pa rin naman ang TLPH. Pero ang magiging problema lamang dito ng TLPH yung mga setup na manggagaling kay Edward. Nakita na natin ng game number 1, yung mga saktong Landshaker, yung mga 50-50 battle, kailangan din i-considera dito ng Aurora Gaming kasi si Carl TC talaga ibang klase. Isipin mo yun ipitan doon sa Lord kanina ay nakuha niya pa. So kailangan matahan na siya dito ng Aurora. Kailangan niya mahanap si Yue. Nagpapahanap na si Yue. Sa totoo lang, humaharap itong mage na ito. Hindi lang halata sa kanyang score dahil 7-0 and 10. A perfect game para dito kay Yue on his eve. Uy, ito kung hinahawakan ng Lord. Uy, jojompagin na nga ata nila nito. Wait lang, lalim ata nila ito. Tumama yung Shot Shadow. Ngayon naman si Demon Kite, kinuha na ng mabilisan. Yung Lord na itong AOG nagamit din. Pero sabi dito ng CLB, sige, bigyan kaya natin si Edward. Kaya lang napakapunan talaga. Papasok ng Throne of Ruins. Kaya lang naipit ata siya doon sa pader. River manipulation na bitawan na rin. Yung mapapatay! Si Carl TZ at ang Aurora Gaming ay ready na rin para sugurin ang mga member dito ng CL. Mamamatay dito si JP. Ngayon si OM ay hinahabol. Kailangan niya lumayo. Sanford ay mamamatay. Si Sanji at si OM na lang ang natitira. Ang papa ng buhay ni Demon kahit dito. Kaya papatayin dito ni Sanji. May tonda naman na bibitawan. Kaya nagamit niya Lord ay nasa may bandang gitna. Pero mamamatay na rin natin dito si OM. May wipe out na mangyayari. Aurora Gaming tuloy-tuloy ang pagkatok. May kasama na silang Lord at match point na sila. Isang panalo na lang